Alam mo, kagabi kuya ayaw na mag-akyat. Nasanay na dito sa baba. Tapos matutulog na kami, gusto pa magbaba. Ano gagawin namin dito, oy? Maghapon kasi kami kahapon dito sa baba, kaya nasanay na. Pag weekend, pag weekdays kasi sa taas lang sila ni nanay. Hindi na baba. Kahapon, maghapon. Ito pangalawang araw nga namin ngayon guys na pagtambay dito sa labas. Nandito kasi sila kuya at tinatapos nila ito yung pagsisimento dito sa harap ng gate. Kahapon kasi may nagawa sila kaya lang kalahati nga lang. At isa pa sinabay lang nila ito sa pagre-recraft dito sa may kanal. Kaya nung matapos na ay sinunod na nga nila ito dahil matagal na ako nagre-request sa kanila at nagre-reklamo na yung aking dinadaanan ay ganun pa rin na walang pagbabago. Kaya yan guys, nahiya na sa atin si kuya. At sabi nga niya, pag every time na tumatawag sa atin si Big Boss at kinukumusta yan kung tapos na, lagi niya nakikita parang namang problema lagi si Big Boss at hindi pa nila natatapos. Kaya yun. At ito nga guys, habang nanonood kami dito, meron akong kasama na problemado rin. Hindi ko alam po anong problema niya guys. Sana siya kuya? Distino ko sa ibang tropa. Ini-instructionan ko ng sukat hindi sumusunod. May sarili ng mundo ah. Ito sarili, sabi ko nga. Sabay tayo dyan. Mas marunong na sa'yo ah. Batas na. Ayun nga, napansin ko nga na parang inaantok na siya dyan, kaya panay-panay ang dikit sa akin. Pero ayaw din namang umakyat. Alam nyo ba, ang gusto niya, ibumaba dyan sa kalsada at magtatakbo-takbo. Sobrang init pa nga ng mga oras na yan, kaya medyo pinipigilan ko pa siya. Nasubukan niya na kasing bumaba na dumaan dito sa kabilang side kaninang morning. Kaya nung na-try niya guys, alam niya na sa sarili niya na kayang-kaya niya na, kaya pa niya balik-balik dito sa baba at yun nga, nakakaalis na siya, nakakalabas na siya ng gate mag-isa. Yun naman ang kinakatakot ko minsan na sabi ko, baka mamaya pagka sila lang ni nanay, matakasan niya itong si nanay at lalabas dito sa gate at magtatakbo-takbo dito sa kalsada na marami namang mga motor, mga tricycle na dumadaan na hindi niya minsan nalalaman. Siyempre bata yan siya guys, diba? So kaya yun, sabi ko nga kay nanay, dapat pala laging nakalak ang pinto doon sa itaas ng bahay para kako hindi na nakakalabas dito, nakakarating dito sa kalsada. Tingnan nyo nga guys, mabuti na lang nandito ako nakaupo at kung wala ako dito guys, malamang nandyan na yan. Tingnan nyo, napakataas pa nga ng araw ng mga oras na yan at gustong-gusto niya na talagang lumabas at magtatakbo-takbo. Yan po kasi yung ginawa nila maghapon kahapon, kaya halos nung aakyat na kami nung gabi na ayaw nang umakyat at sanay na nandito sa labasan. Kaya pagka aakyat ako, inilaang pa ako para pigilan na umakyat. Yun na nga, dumating na yung time na kung dati is nagkukwentuhan lang kami na ganun nga, baka mamaya pagka marunong na siyang lumabas ng gate at marunong na mag-open, ikusa na siyang aalis at talagang lalayas or aalisan na kami para maglaro. Yun na nga guys, dumating na yung oras na kayang-kaya niya na yung sarili niya. At sabi ko nga kay nanay, basta lagi lang ilalak, nakakatakot talagang ang batang ito talagang napakakulit na guys. Siguro yung mga edad niya na yan na 3 years old, yan na nag-uumpisa na yung kakulitan, kaya todo bantay na talaga kami ni nanay, mahirap na at baka maipit pa nga ng tricycle or ng mga motorsiklo. May dumating nga pala dito, dumaan itong si kuya na nagtataho. Sabi ko nga ipapatry ko kay Yayam kung magugustuhan niya ito yung sinasabing taho guys, dahil simula nung pinanganak yan, bago pa lang yan siya magtitikim nito. Sabi ko nga medyo tanghali na nga at itong si kuya nagtitinda pa rin ng taho. Mataas na yung araw niyan dyan guys, siguro mga 10 o'clock na. Kaya kahit nabusog kami merienda lang namin, kaluluto namin ng hot cake. Ito papatry ko muna kay Yayam, baka sakaling magustuhan niya.